Magandang hapon po uli. Ayan, yung ating pong title is Redeemed to be Ready. Ayan. So yung question ko po kanina, di ba? Or proven na ba na kaya nyo nang i-handle yung responsibility kapag kayo nagda-drive o mainitin ang ulo? Because kasama yon sa responsibility, di ba, bilang driver. Another one question. When do you think someone is ready when they are getting married? Mga single dyan. Ayan. O kung ano na ba yung age. No, it's not about the age. Amen? But about the maturity. Amen po? Yung commitment, willingness to love, and sacrifice. Kaya yung mga nag-asawa dyan, alam nila yung kanilang responsibility bilang husband and wives. Amen? So now, paano naman tayo? No? And when we do and think someone na ready na rin sa pagsiserve sa Panginoon, paano naman kaya yun? Sino ba makakapagsabi na ready na tayo, di ba? No? When our heart is surrendered sa Panginoon, when they are willing to walk in obedience, aray, di ba? Obedience daw. Late obedience is still disobedience. Tama po ba? Amen. And yung ating faith, nag-i-increase little by little. Amen? Not in perfection po. Amen? But in readiness. Yung pagsiserve natin sa Panginoon. If readiness is important sa driving, important sa marriage, and mas lalo namang importante, yung greatest event, the history, for the coming of the Lord Jesus Christ. Yung kanyang return. Yan yung ating pinopursee, lagi natin yang iniisip, na babalik ang Panginoon. Amen? Ready ba tayo, mga kapatid? That's the question. Sa Titus 2:11, no, remind us that the same grace that saved us is the same grace that prepares us. It shapes our present and equips us for the future. It trains us, lives soberly, righteously, and godly in this present age. Di ba po? While we wait of the blessed hope, the glorious appearing of our great and Savior, Jesus Christ, the question is, before us today, no, ngayon po, we are living as people redeemed by grace, ready for His return. Tingnan po natin yung sa Titus. No? For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deeds, and purify for Himself His own special people, zealous for good works. Amen. So ina-emphasize po dito, the grace that save you is also the grace that prepares you. Amen po ba? We live in purity, purpose, and anticipation ng pagbalik ng Panginoon. Amen? A call of vigilance, but not fear. A call to faithfulness, not passivity. So tingnan po natin, next slide po, yung number 1, living with anticipation. Sabi dito, when we are living in anticipation, we dress up ready for the service and keep your lamp burning. So nagbe-burn ba? May oil ba tayong dala-dala? So that our service sa Panginoon still burning sa paghihintay natin sa Kanya. Like a servant waiting for his masters to come. Amen? Yung illustration
illustration po dyan, the expectant bride. No? Yung bride po, no, we know that any moment, darating po yung groom. Di ba po? So, when the bride, no, magre-ready yan, magpe-prepare yan, mag-aayos yan. Even though hindi niya alam kung kailan ang dating, anong oras ang dating, walang exact time. No? But yung puso niya, full of anticipation. Yung pag-iintay natin sa Panginoon. Amen? Every day, she prepare for her garments to be ready. Kung nakasuot na po yung garments ng bride, no? Puti yun, di ba? Ayan. So, hindi pa naman ako kinasal, so hindi ko po siya alam. So, puti siya. Meron namang ibang kulay na ginagamit nila, but puti. Di ba? So, yan nakasuot na yan, so wala nang gagawin. Hindi na magpe-pedicure yan kasi tapos na. So, tayo bilang mananampalataya, waiting for our groom to come, we prepare ourselves to be holy, to be ready. Amen po. So, while we are waiting, we waiting with love, but not fear, mga kapatid. In this picture of church waiting for Christ, just as bride longs for her groom, no, we redeem must be anticipation of our Lord's return. Yung grace po na ng Lord, no, He said, yung grace of the Lord saves us and also trains us. So, we deny our ungodliness. To live soberly means self-control, no? And then righteously and godly in the present age, while keeping our eyes and focus to Jesus, a blessed hope that He will appear, no? Yung kanyang coming. Amen? So next is yung signs of times are not to paralyze us, mga kapatid, but to prepare us. Look around. Makikita po natin yung ating mundo right now. Wars, natural disasters, chaos po yung mundo. At makikita din po natin, even yung pagmamahal ng tao sa isa't isa, nababawasan po. And we saw that. Yung compassion, even tayo mga believer, yung compassion natin nawawala. Amen? We see everything, mga kapatid. Makikita din natin sa social media, simpleng naungusan ka lang sa iyong pagdadrive. Ano nangyari? Patayan na. Yung mga estudyante, lumabas lang, nagkabulihan, and then, pinagtulungan, namatay na. Makikita po natin, ang dami ng pagbabago. No? Even yung apostasy, no? Yung paglilingkod, yung pananampalataya, tinalikuran na. Marami tayong nakikita niyan. Amen? Yung moral confusion po, it's easy to be filled with fear and anxiety sa ating mga nakikita. But this is a good news for us as a believer. Amen? These signs na nakikita natin, nawawala. Yung mga pagmamahal na nakikita natin sa paligid. Gera dito, patayan dito. Nag-i-increase yung bilihan, and then hindi nag-i-increase yung mga sahod natin. But the good thing and the good news is, no, hindi tayo mapaparalyze sa pagsuserve sa Panginoon. Because this is a reminder for us, no, so that our groom is coming. So we have to be ready. We are anticipating the groom to come. Amen? So hindi po dapat tayo matakot, mga kapatid. We are a people of blessed hope. The promise that Christ returned. We are not a people of fear, but a people of hope. And our hope, no, is not a wishful thinking, it's a blessed hope. That is the Lord Jesus Christ. Grounded yung promise ni Lord para sa atin because He is coming. Amen? Wala pong makakapigil nun. Darating at darating yung panahon na yon, yung time na yon, kung kailan walang nakakaalba, but it will come. But we have to be ready and prepared, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Now, means we need to be, if we want, the Lord is coming, when we are waiting, we need to be holy. We need to be pure.
We need to focus. To who? To Jesus. Dadating yung time natin sa paglilingkod, maraming distraction. But isa lang kapatid, hindi siya madali na mag-focus sa distraction nandiyan dyan left and right, no? But let's focus our eyes to Jesus. Kasi kung magpo-focus tayo sa isa't isa, then yung paghihintay natin mawawala tayo, mga kapatid. So that's why the Lord said we have to focus to Him. Kasi siya lang yung hindi nagbago ng pagmamahal, nagbago ng pagtingin sa atin. Tayo, magbabago tayo. Magkakakumit tayo ng hindi magaganda sa atin. Makakapagsalita tayo ng hindi maganda sa bawat isa. But the Lord Jesus Christ, when we fix our eyes to Him, and then, hindi niya tayo bibiguin. Babibigo natin ang bawat isa. But the Lord, when we fix our eyes to Jesus, means wala po tayong talo. Hallelujah. So, the groom is ready. We should be ready because He is coming. So we have to prepare to be holy, to be pure. It's not easy, but the Holy Spirit, yung pong prayer kanina, sabi doon, yung voice, the still small voice, na yung dapat ang marinig natin. Kasi marami dyan, chaos, marami tayong maririnig. Kilala pa ba natin yung boses ni Lord? Mga kapatid, sabi niya next po, false letter to Titus. He said there, yung historical background nito, biblical historical background, Paul's letter to Titus was written to Titus, a young pastor or a minister, whom Paul had left in Crete to help organize and strengthen the churches. Crete was known for its immorality, dishonesty, wild living, and false teaching. Yan po. Paul calls what? To be trained by grace, purified by hope, zealous for good works. Hindi lang po sa Crete, yan applicable mga kapatid. Even sa ating mananampalataya right now. Amen? Sa atin din po yan. Amen? Hindi po madali na maglingkod sa Panginoon. No? And also right now po, to be trained by grace, purified by hope. Saan po tayo ngayon sa ating mga topic, sa ating mga prayer meeting? Intentional devotion, renewing, recommitting, commitment. Hallelujah. Sabi diyan, there is a trickle of the blessed hope. First, the grace that trains, the hope that purifies, the seal that readies. Amen? So tignan po natin yung grace that trains. The same grace that saved us is the same grace that will train us. The grace brings salvation, the same grace that trains us, no, it's yung training equivalent ng disciplines instruction. Sabi po sa Titus 2:11 to 12, hindi ko po diyan nalagay, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Ayan. God's grace, the Lord Jesus Christ, saves the person of who in rebellion. Yun po yung sinesave ng Panginoong Jesus. The people who is rebels against God, the people who curse God, who oppose God, who sin against God. Yung mga malungkot, yung mga empty, yun yung mga sinesave ni Lord. At yung mga weak, at marami pa pong iba, mga kapatid. God's grace, the Lord Jesus Christ reached down to those who have rejected God.
Amen? And we know po that the Lord Jesus Christ came down para po tayo ay maligtas. No? Nagkatawang tao siya, sumunod siya sa Ama, may pinag-uutos ng Ama sa Kanya. That's why we are here right now. He died on the cross, and then 3 days He rose again, para po tayo ay maligtas, mga kapatid. Amen? So right now, when we are now in our this session, mga kapatid, ano yung ating mga ginagawa? O may sarili-sarili tayong trip? Or sunod-sunod lang yung kung anong layaw ng ating katawan? Nasaan na po ba tayo, mga kapatid? No? Sabi ng Panginoon, God's grace is not merited and no person deserve the favor of that salvation. No one, mga kapatid. Amen? But salamat sa grace at pagmamahal ng Panginoon. Amen? Because that grace is free, mga kapatid. Amen? And the grace also, it teaches us to be sanctified. At ang grace na binibigay ng Panginoong Jesus is to teach us and to discipline us sa ating lakad. Parang katulad din lang yan ng parents. Pag nagkamali yung kanilang mga anak, no? 'Di ba dinidisiplina sila? Tinatama sila. Dahil mahal sila ng kanilang magulang. Ganon din ang Panginoon sa atin. Amen? He discipline us kasi mahal tayo ng Panginoon. Tinatama tayo ng Panginoon. Pinapalo tayo, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon pag tayo ay nakakalimot na. The grace of God teaches us how to live. To deny ungodliness sa buhay natin, worldly lust, no? And to reject and renounce and give up and have nothing to do with ungodliness. So, talikuran. No? Grace that trains us is to renounce ungodliness, renounce unworldly passion, self-controlled lives. Live upright lives, live godly lives. Ayan. Amen. So yang 1, 2, 3, 4, 5. Na yan. Sabi doon, renounce. Diba? Renounce ungodliness. Turn away, mga kapatid. Renounce, kailangan nating sabihin, i-confess, at humingi ng tawad sa Panginoon. Amen? Hallelujah. And then, pagkatapos mong i-declare, i-renounce, humingi ng tawad sa Panginoon, anong gagawin mo? Meron po tayong gagawin. We need an action to do it. Hallelujah. So pag sinabi mo, in-renounce mo, tinalikuran mo, means 180 degree pagtalikod. Amen po ba? Sa ating EGR, tinuro po yan. Ano-ano ba yung mga ungodliness na yan sa buhay natin? Using God's words in vain. Yung ninineglect natin, yung ating worship, yung ating prayer, reading Bibles, that is ungodliness sa Panginoon. Yung ating pagsisinungaling, yung ating cheating, or yung sexual immorality sa ating buhay, mga kapatid. That's one of ungodliness at marami pa pong iba. Amen po? And then we go to the next one. Renounce worldly passion. Denying our cravings. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Denying our cravings, mga kapatid. One, top-notcher, pride in the list. Second one, lust. Third one, this is yung mga top, mga honor to, no, sa listahan ng worldly passion. The third one, greed. Tignan po natin si pride. Totoo talaga ang salita ng Panginoon. When we really meditate the Word of God, talagang magpapakahayag siya sa atin. Hindi po pwedeng hindi. And then, pag hindi siya nagpakahayag sa atin, then tayo ang may problema, mga kapatid. The first one, the top-notcher one is pride.
no? Gusto mo, laging ikaw na lang ang tama. That's pride. Then, thinking mo, I'm better than her, I'm better than him. That's also pride, mga kapatid. Kahit mali ka na, ayaw mo pa rin humingi ng paumanhin o sorry sa ating kapatid. That's pride, mga kapatid. Punta tayo sa second one. Last. Pornography. So, we have to renounce all these things, mga kapatid, sa ating buhay. Pornography, masturbation, flirting with intent to seduce someone. Premarital sex, o whatsoever pa po na mga lust, alam po ng bawat isa yan. So this is a reminder for us as a believer, no? Kung nandito pa rin po tayo sa mga bagay na ito, then where we are, mga kapatid, nasaan tayo pagdating ng Panginoon? Hallelujah. So let's renounce and ask repentance sa Panginoon, ask forgiveness sa Panginoon sa mga bagay na ito. Hallelujah. Next one, greed. Corruption. Yan po yung latest sa ating bansa. Blood control. Di ba? Di ba? Grabe. No? Ang daming nasalanta, ang daming namatay, ang daming dahil sa greediness ng mga nakaupo. So sa ating mananampalataya, sana walang ganito. Taking credit that belongs to someone. Pag meron pong may ginawa sa ating mga kapatid, wag po nating i-take yon. No, that is greed. It will start that, mga kapatid. Refusing to help others. Oh, hi. Narinig niyo po ako doon? Refusing to help others, lalong-lalo na kung meron ka naman. It's greed, mga kapatid. So kapag nagawa mo na ang renouncing unworldliness, renouncing worldly passion sa ating buhay, then live self-controlled lives. Meron ka na ngayong discipline, temperance. Ayan, diyan ako inaano ng Panginoon. Amen? You do not lose your patience easily. Kasi nandiyan na yung self-controlled natin. So kahit anong situation, no? Kahit anong situation, kalma ka na. Larnie, kalma ka na. Ayan. No? Kahit anong sitwasyon. Stressful man 'yan, no? Na mai-encounter mo. Ayan. So sa akin muna po ito bago sa inyo. Ayan. So yung self-controlled lives natin, no? And then next, live upright lives. Yung integrity. No? Wala po tayong compromise sa Panginoon. Hindi tayo magko-compromise sa salita ng Panginoon. Amen? In our dealings din sa ibang tao, no, dapat ano tayo diyan. So hindi tayo pwedeng, alam mo yung bias ka. No, walang ganon. Amen? So, live upright lives. And the next one, live godly lives. The reverence and devotion to God. So, we need to stay in awe of the Lord. Marireceive lang natin yung tatlong yan when we go first to those two, dun nasa top niyan. Amen? Then, yung ating self-controlled, upright lives and godly lives, and then it will comes. God's grace teaches us to live soberly, yan yung self-control, righteously, and godly. Yung driving instruction po, yung instructor, yung ating illustration dyan, no? Di ba yung driving instructor, hindi yan basta-basta magsasabi doon sa nagda-drive na nagpa-practice na, uy, mali ka na. Dahil siya i-control the steering wheel at saka yung brake.
So kapag ka alam niya na yung tinitrain niya ay mababang gana, siya yung magti-turn o siya yung magpepreno. Siya po ang in control pag kailangan na. Doon po nagda-drive. So ganun din po sa Panginoon. Ang Panginoon sa atin, hahayaan niya tayo mga kapatid. Hahayaan niya tayo gumawa ng ating paggawa hanggang sa matuto tayo. No? And then, pag tayo ay mapapahamak, no? And then the Lord will come. He will take in charge. No? He will be holding the steering wheel sa ating buhay when we surrendered to Him. Pero pag hindi, then tayo ang nagkokontrol ng ating buhay. So we have to give yung steering wheel sa Panginoon sa ating buhay. Amen? Sabi po ni John Stott, grace teaches us to say no to the things we once love and yes to the things we once ignore. Ano-ano ba yung mga ini-ignore natin, mga kapatid? Sa ating service sa Panginoon, no? Yung paglilingkod natin sa Panginoon, yung pag-a-attend natin ng church service, hindi po siya madali, di ba po? So lalong-lalo na kung yan ay hindi pa Kristiyano, hindi yan madali. Di ba? Sino ba sa atin no, na gustong maging Kristiyano before? Marami kasi tayong iiwan. Amen? At yun ang ayaw nating iwan. Nung tayo ay nasa isang side pa. Amen? But, by the grace of God, natututo tayong tanggapin ang mga paglilingkod natin sa Panginoon. No? Katulad na lamang, galing ka ng trabaho, ang tawag dito, and then Monday, prayer meeting, ayaw kong umatin, kasi wala na, di ba? But, by the grace of God, umating ka pa rin. Yung mga nagpupuyat sa mga Bible studies, training, kung ano pa man yan, no? Nandiyan din sila because of the grace of God. Hallelujah. Yung pagde-devotion natin, mga kapatid, di ba? Tulad po niyan, bukas po, start na po ng ating Dawn Watch. So magpa-plug po ako ng Dawn Watch. Yung mga hindi pa po nag-sign up sa Dawn Watch, I invite everyone to sign up po at tayo ay sama-sama, no, na mag-pray sa Panginoon. Yes, it's not easy po, no? Hindi naman tayo magpapaligsahan in Dawn Watch para po tayo ay makumpleto natin yung 7-day. Kung naka-isang days ka sa pag-attend mo, no, little by little po. Ayan, i-commit natin sa Panginoon yung ating time. No? So I encourage everyone, pag nakadalawa ka, wow, thank you Lord, nakadalawa ako. Kaysa sa hindi tayo nag-commit, mga kapatid. Amen? So, I encourage po everyone to sign up po sa ating Dawn Watch mamaya. Amen? So, salamat sa Panginoon. Sa grace ni Lord, natututo tayong gawin ang kalooban ni Lord. Kasi hindi po siya madali. It's better when naka-ano na po ako sa trabaho, pagod ka, no? Sabihin ko, Sunday, sabi ni Pastor, no Pastor, Sunday, busy po ako niyan. Nakakahiyaman sa Panginoon. Salamat sa Panginoon kasi si Lord hindi busy sa atin. Pag umiyak tayo sa Panginoon, nandiyan ang Panginoon to attend us. Hindi tayo winalang bahala ng Panginoon. Pag lumapit tayo sa Panginoon, nandiyan siya para tumugon sa atin. Yung hinihingi ni Lord na maging tapat tayo sa Kanya, but hindi natin yung kayang maging perfect, but at least we done something. Di ba pag gusto natin ng isang bagay, gagawin natin kahit mahirap, tama po ba? Pero pag ayaw nating gawin, hindi po tayo mapipilit. So let's commit. Because now, sabi ng ating ni-redeem na tayo ni Lord. Then we have to give our time to the Lord.
Then the next one is the hope that purifies us. The blessed hope means the return of Jesus Christ. This hope is blessed, brings joy and fulfillment. This hope is a hope, it bests of God's promises. Sa promises pa lang ni Lord, bahang-baha na tayo mga kapatid. Time lang yung kinuhingi sa ating ni Lord. Hindi niya sinabing, ibigay mo yung lahat mong time sa akin. Lahat tayo guilty dito mga kapatid. Sa pagbabalik niya, really, madadatnan ba niya tayo? Sabi niya, purifying calls to be to holy living. Yung return ni Jesus Christ is the glorious union. We will see Jesus Christ for the first time and be united with Him forever. Sa John 14:3, makikita po natin dyan, sabi doon, if I go and prepare a place for you, come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And the next one, John 17:24, Father, I desire that they also whom you gave me may be with me where I am. That they may behold my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Ito sinasabi ko, united in union with Christ. Pag nakita na natin siya, doon na yun. Amen? Hallelujah. Sino pong gustong doon kasama ni Lord? Diba? Lahat tayo gusto yon. At yung mga hindi pa nakakakilala sa ating pamilya, we cry out sa Panginoon. Yung ating ina na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, we cry out sa Panginoon na sila'y makakilala. Tama po ba? Sabi po sa 1 Thessalonians 4:17, Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So this hope, a blessed hope, that purifies us. Yung tatlo po kaninang binanggit ko. Sabi ng 1 John 3:3, no? And everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. Next slide po. Ayan. Naku, parang kailangan ko na siyang lagpasan. No? Hindi, sige. When someone, balik lang ako. Pabalik po ng konti. Ayan. Yung preparing a guest. Preparing for a guest. No? Pag may guest na darating sa bahay mo, ano pong gagawin nyo? Ano pong gagawin? Ayun. Ayan. Maghahanda, di ba? Maglilinis. Pati yung mga kasuluk-sulukan na hindi na natin nililinis, lilinisin natin para pagdating ng guest, kahit saan siya pumunta, kunwari biglang na-move yung upuan, wala siyang makikita kasi nilinis natin. Tama po ba? Ayan. Pati yung mga nakatago natin sa istante na mga kutsara, plato, baso, nako, ihahanda natin na hindi naman natin ginagamit. Yun ang ihahanda natin, yung the best. Tama po ba? Ayan. So dapat ganun din tayo sa Panginoon. Amen? Maglinis tayo nung ating, kailangan tayong ma-purify inside and out, mga kapatid. Yung ating heart. Hope of Christ is coming to lead us, to prepare us. So lahat ng magaganda sa atin, no, kailangan nating ilabas.
Amen? So kasi parating na ang Panginoon and you have to be prepared and ready. Sabi po ni Theodore F., live as though Christ died yesterday, rose today, and it's coming back tomorrow. Amen? So sabi diyan, mamuhay na parang si Kristo ay namatay lang kahapon, nabuhay ngayon at bukas ay babalik. Dapat ganun yung ating mindset, mga kapatid. Amen? So see, the seal that readies us. He redeems us from the lawlessness, no, and purify us and to make us seal for good work. Ayan. Redeem us. Jesus redeemed us from lawlessness. Jesus Christ broke the chain. Any chain of sin. Amen? Yung penalty, the penalty, no? But it's not only the power. Amen? So to be ready for His coming, we cannot remain entangled. The same lawlessness. He died to free us from, and living ready means living holy, walking in obedience, and refusing to master again by sin. Redemption calls us to show that Christ's power has changed us from inside and out. Redeem to be purified. Jesus is not just interested po for forgiving our past. He is also committed to cleansing our heart and setting us apart. And the third is redeemed to be zealous for good work. Paul says we are to be zealous, burning with eagerness, filled with holy passion, to serve God and others. Amen? And then, yung illustration po dyan is yung Olympic torch bearer. Think of an Olympic torch bearer, no? Nag-hold po yon, and then, ino-hold niya yung flame. Itatakbo niya yan. Hindi para manalo. Bago mag-start yung game, yun yung kanyang responsibility to run. Itakbo niya yun at isindi doon. Yun yung gawain ng torch bearer, mga kapatid. Yung light na yon na dala-dala niya, iraran niya para marating niya yung destination na pupuntahan niya. Ayan. So dapat tayo, no? Tayo mga believer, ayan, dapat maging asin at ilaw din tayo ng ating mga nakapaligid sa atin. Amen? So para din dapat tayong torchbearer na we run, no? Dala-dala natin siya. Amen? And then 4, living in the light of His coming. If you truly believe Jesus is returning soon, you will live a life that draws others to Christ. Returning soon, no, means you are expectant, you have the blessed hope that the Lord Jesus Christ is coming. At matatagpuan niya tayo, no, na nasa presensya niya. Amen? So, replace fear with joy. Replace fear with joy, replace apathy with holy ambition, replace comfort with readiness. Balik po ako dun sa una. Replace fear with joy. Dapat joyful po tayo. When the Lord appear, dapat yung ating expectation, sobra tayong excited and we are truly ready sa pagdating niya. Amen? And then, replace apathy, no, lack of sympathy, lack of compassion, replace it with holy ambition. No? Instead of being lukewarm, we pursue God's will with urgency. Sa comfort, replace comfort with readiness. When we are serving the Lord, no,
Dahil lang ba komportable tayo? And this is the time na inalis tayo ni Lord sa isang place na malaki dito, nagsisiksikan tayo, nagbabanggaan tayo. Praise God, nandito tayo. Amen? Hindi lang doon sa comfort natin, then tsaka tayo magsiserve sa Panginoon. Ayan. No, we resist settling for easy and steadfast, stay alert, and discipline and prayerful. When our heart is aligned with God, no, and our attitude shift. Yung pagiging complacent natin, it will turn to commitment. Ayan. Marami tayong time, pero marami tayong excuses, no, sa atin. Meron tayong mga off, isa ko doon. Ba't hindi ko ginamit sa Panginoon? Dati wala akong off. Nagsiserve ako sa Panginoon, wala minsang tulog, diretso sa church. Nung binigyan ako ng off, dahil nahihirapan ako sa trabaho, I cannot commit those Friday and Sunday na mag-commit sa Panginoon kasi ang daming trabaho, ang dami kong excuse. Nung binigyan ako ni Lord ng off, ayan, tayo. So let's evaluate our heart. Saan po ba tayo? Pag komportable lang ba tayo, tsaka tayo magsiserve sa Panginoon, kung doon lamang, kung saan tayo alam mo yun, kung saan yung mas madali, doon tayo. We cannot sacrifice yung ating time sa Panginoon. Let's check our heart. So it means it's really not aligned with the Lord. But, this is the time, mga kapatid, hindi pa huli. So we have to commit our time to the Lord and make align yung ating heart sa Panginoon. Living ready requires an intentional habit that shape our daily walk. Amen. When the Word of God, the truth, no, nag-aaral tayo, nagsasaliksik tayo, nakikinig tayo ng preaching o iba pa mang preaching, nasa head lang natin. Amen po ba? Pag nag-aaral tayo, nagbabasa tayo, nagde-devotion tayo, nasa head natin. But, pag nag-go through sa heart, there is a transformation comes. Pero mga kapatid, pag nandito lang sa ulo natin, knowledge lang, it not goes to the heart, then walang transformation yun. Kasi pag may transformation, there is an action. Kung yung natutunan nating salita ng Panginoon, narinig natin, nailagay natin dito, nag-aral tayo, nag-meditate tayo, nandito, and then it goes to the heart. Are you with me? Amen. Listen, nandito, nag-scroll tayo, nakita natin, and then we share sa ating mga kapatiran. It goes to the heart. There is an action. Means, itong mga paang to, pupunta yan sa will ni Lord, kung saan. Itong mga kamay na to, because there is a transformation of the heart, itong dating madamot na to, itong dating nananakit na to, isa, dalawa, tatlo, hindi ka titigil, pang! Yan sila Arnie. 1, 2, 3, hindi ka tumigil, may tama ka. There is a transformation when you heard the voice of God. When you listen to the voice of God. There is a transformation, hindi lang head knowledge, mga kapatid. We need that, but still we need. Because the Lord's not see your head. Kung anong laman ng isip mo, yung heart mo. Amen po ba? The Lord wants us po to see, mga kapatid, nasaan na tayo dyan? Maraming distraction. Sa pagdidevotion na lang, distraction na yon. Sabi dyan, let's plan.
Start each day with today could be the day that the Lord is coming. Live in repentance. Build God's kingdom. Encourage others. Yung mindset natin should be watchful, no? That every sunrise is one day that the Lord will come. And keep short yung ating account, no? Sa Panginoon, we live in repentance sa Panginoon so that He will find us, no, holy sa atin. Hindi na dapat naglilinger yung kasalanan sa atin, mga kapatid. Pag sinabi sa'yo ng Holy Spirit na pumunta ka dun sa taong yon, wala naman akong kasalanan, Lord eh. Pinapapunta ka niya para mag-sorry, mga kapatid. Huwag tayong magmatigas. Amen po. Hindi kasi sinaktan niya ako, wala naman akong ginawa, sinaktan niya ako, bakit ako pupunta sa kanya? We have to confess po quickly when the Holy Spirit convicts you. When we receive the Lord Jesus Christ sa ating buhay, the Holy Spirit will speak and convict us, mga kapatid. Walang conviction, then there is no change life. Kailangan i-convict ka ng Holy Spirit bago mo magawa yon. Hindi ko siya kayang gawin, Lord. Kasi siya naman yung may kasalanan, ba't ako lalapit sa Kanya? Siya yung nanakit sa akin, bakit ako lalapit sa Kanya? Siya yung nag-abandon sa akin, bakit ako lalapit sa Kanya? Siya yung nag-chismis sa akin, bakit ako lalapit sa Kanya? But we have to go to the Word of God. It's not easy, but it's possible. Hallelujah. Because of the power of the Holy Spirit that lives in you and me. Yun yung makakatulong sa atin para magawa natin yung mga bagay na imposible sa atin. Kasi gusto natin, anong gusto ng katawang ito? Gumante. Yun ang gusto ng katawang ito. Lahat tayo. Wala pong excuse dito, mga kapatid. So let's get involved in building the kingdom of God. Hindi yung spectator tayo. We are workers, mga kapatid. Whether in the church, in our family, yung ating mga family, kilala tayo kung sino tayo. Walang malilingid sa atin, di natin kayang ipalis yun. Kung sino ka La-Arnie, kung sino ka Opel, kung sino ka Minister Meds, kung sino ka Joel sa family mo, walang makakapalis nun. Kilala nila tayo, mga kapatid. So let's invest po our energy in the things that have eternal value. Gamitin po natin yon, mga kapatid. Hindi ka na-promote dyan, hindi ka nagkaroon ng bonus, hindi ka nag-increase ang salary, at hindi ka napalipat ng ibang company at may off, hindi lang para sa'yo yan. Itapik mo yung kapatid mo, hindi lang para sa'yo yan. Bakit ka na-promote? Bakit ka may increase? Bakit ka may bonus? Para gamitin yan for the glory of God in His mission. Hallelujah. So akala mo, sa'yo yan? Sorry. It's not. Binigay sa'yo yan ni Lord dahil may purpose si Lord sa buhay mo para gamitin yan sa iba. Kasi when heart transform at kung meron ka naman, no, yung hands mo, it will open. Yung maalala ka lang ng kapatid, no, na tulungan ka sa bagay, sa buhay mo. Ano tawag dito? Napakamalaking encouragement. Malaking encouragement, mga kapatid. The hope that holds, sabi doon. Next po. We hold fast to blessed hope. Jesus Christ is coming, mga kapatid. Walang makakapigil nun. When He returns, He is looking
for a people who are, He is not looking for a people who are careless, unprepared, but the Lord is looking for a people who is purified, not by our might, but by the grace of God, anchor in hope and burning with the zeal for good works. George Mueller once said, I am daily waiting for the coming of the Son of God, sabi ni George Mueller. No. This is the heartbeat of a believer who is living ready, not with fear, but with joy and expectation, katulad po nung bride. So we are the bride. So we are expectant for the coming of the Lord Jesus Christ. Kaya kailangan nating maging holy. Hindi natin yun kaya, but the Holy Spirit, yun na magre-remind sa atin, yun na magsasabi sa atin. Pagka narinig natin yung small voice niya, kailangan nating sumunod. Kasi pag hindi tayo sumunod, then magkakaroon ng mess up sa buhay natin. No, bakit gano'n na nangyari? And then makita, hindi ko pala sinunod si Lord. Sabi niya, ganito, keep quiet. Daldal ka pa ng daldal na Arnie. Sabi niya na nga, keep quiet Salita ka pa ng salita. Diba? Kailangan natin marinig yun. Grace remind us that we have been rescued and trained to live godly lives. Hopes remind us that we are not living with the world but to the world to come. And the seal, remind us that we are called to serve with urgency as the torchbearer to bring the gospel sa ating pamilya, sa ating mga kapatid, sa ating mga co-worker. Dapat nag-share tayo. Even yung mga malilinggit na bagay, dapat di na tayo nagpa-participate doon. But sometimes, nawawala tayo and then we go with the flow. Ayan. So this is a reminder for us. Church readiness is not passive, it is active, intentional, and passionate. Sabihin nga natin, passionate. So kailangan active siya, Lagi siyang naka-full charge, So para hindi tayo lulugulugo when the Lord's return, hindi tayo lulugulugo. Amen? Kasi full charge tayo sa Kanya. We are in His presence. Amen? It means keeping our hearts clean, our lives holy, our hands busy with the kingdom works. Hallelujah. Dito na ako magtatapos. It means encouraging one another with hope that Christ is coming soon. Next, you have been redeemed to be ready. Amen? So we have been redeemed to be ready. Hallelujah. So, kanina po tinanong ko kayo, kailan ninyo masasabi na ready na kayo to serve the Lord? Ayan. Dito ko po siya tatapusin. We can never say we are ready. Di ba po? We can. But it is the Lord Jesus Christ who forgive us, saves us, deliver us, bless us, and redeemed us. He is the one true God who also made a way for us to be ready. Hindi po tayo, ang Panginoon. Amen? Not by our might, but because He has redeemed us to be ready. So, wag nating sayangin yung pagkakataon, mga kapatid, na ibigay natin sa Panginoon yung pribilehiyo na paglingkuran siya. Yung iba, nasa sick bed, gusto man nilang magtaas ng kamay, hindi na nila kaya. So, tayo, kumpleto, no? So, let's serve God.
Amen? Hindi ko sinabing madali, kasi walang madali. At walang bed of roses sa pagsiserve sa Panginoon. Even yung rose, may thorns, no? Sa pag ginawa ka mo yun, masusugad ka. So, mahirap po. But, by the power of the Holy Spirit sa buhay natin, then we can po, sabihin mo sa katabi mo uli, wala ka ng palusot na hindi ka mag-serve sa Panginoon para umayaw ka. So, mga kapatid, let's focus sa Panginoon. It's not easy. But, di ba, yung mag-serve sa Panginoon, it's really fulfilling. Sa trabaho, yes, you fulfill something, but yung nasa puso mo, yung fulfillment na na-receive mo sa puso mo sa Panginoon, wala siyang katumbas na pera o ng kahit ano dito sa mundo. Amen po. Amen. Nakaranas tayo nandoon, we are wayward before. And we know ano yung feelings. But when we are with the Lord, yes, dumadating yung pain, dumadating yung discouragement, dumadating ang mga yan. But when you overcome, ang sarap sa pakiramdam, mga kapatid. So, wala nang palusot, mga kapatid, para umayaw ka pa sa pagsiserve sa Panginoon. The Lord created us to worship Him, to serve Him, and we are waiting for His return. At nang matagpuan niya tayo, na ready, we are preparing while we are waiting. Hindi lang tayo maggaganyan dyan. Wala kang gagawin. Meron tayong gagawin. Amen? Hallelujah. Because you and I have been redeemed to be ready. God bless po.